Happy Tuesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan at isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Sa sinumang tao na sa kanilang mga kalagayan ay naroon ang biyaya ng Panginoon upang harapin natin ang sapat na araw na ito at magawa natin ang kanyang banal na kalooban. Tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ang Ground Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan natin ang umagang ito nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang Sa Tulong ng Diyos, Part 1, at ang ating mga batayan talata from Old Testament, Joshua 14:12, at sa New Testament, 2 Corinthians 12:9. Ang sabi po sa Joshua 14:12, "Kaya't ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin naman na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya."
Sa New Testament po sa 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid at mga kaibigan, habang nadadagdagan po ang ating mga edad o sa iba ay sinasabi na habang tumatanda, napapansin nating lalong maraming sumasakit sa ating mga katawan doon sa mga kasukasuan, lalo na tuwing sasapit ang taglamig o tayo ay nakapagbuhat ng mga mabibigat na hindi natin sinasadya. Hindi na po talaga katulad ng dati ang ating lakas. Wika nga, tumatanda na talaga tayo. Kaya nga kahanga-hanga ang matandang si Caleb. Isa siya sa 12 espiyang ipinadala noon ni Moises para manmanan ang Kanaan. Ito ang lupaing ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Pagkalipas ng maraming taon, maaari nang kunin ni Caleb ang parte niya sa lupain. Pero marami pang kalaban ang dapat paalisin. Kaya kahit matanda na si Caleb noon, hindi niya pinaubaya na lang sa mga nakababata ang pakikipaglaban. Talagang in spite of physical condition ni Caleb, maaari may mga sumasakit na rin sa parte ng kanyang katawan o kasukasuan, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipaglaban, katulad ng kanyang naisin na maranasan ang lupang pangako. Ano po ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang edad ay kanyang ipinagpatuloy ang pakikipaglaban? Ang wika nga po, nagtitiwala siyang tutulungan ng Panginoon Diyos. Lubos ang kanyang pananalig na siya ay sasamahan ng ating Panginoon. Ang kanyang sinabi sa talataang 12 ng kabanatang 14 ng Josue, sa huling bahagi ng kanyang pangungusap, ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Naisip ni Caleb na tutulungan siya ng Diyos, kaya lagi siyang handang makipaglaban. Nakatuon siya sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kanyang sarili o maging sa kanyang edad. Alam niyang tutulungan siya ng Diyos sa lahat ng dapat niyang gawin. Marami sa ating kapag nagkakaedad na ang hindi na naghahangad ng makagawa pa ng mga malalaking bagay. Sinasabi nga natin ay matanda na tayo, hindi na natin kaya gawin ang mga malalaking bagay o ang mga may hirap na bagay. Pero kahit matanda na tayo, marami pa rin tayong magagawa para sa ating Panginoon Diyos. Dumating man ang mga pangyayaring tulad ng kay Caleb, hindi tayo dapat matakot. Magagawa nating magtagumpay sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Naalala ko po noong isang araw, nakapanood ako sa isang noontime show at meron silang isang segment doon na bawal ang judgmental o yung mapanghusga. Sapagkat sa panahon ng kanilang isang contest ay isang matandang babae ng edad ay 62 years old na nakapagtapos o nakapasa pa sa bar exam bilang isang ganap na abogado. So sa kabila po ng kanyang edad, nung in-interview siya, ang sabi niya may mga anak siya na inuna muna niya, pinag-aral, ginabayan, hanggang sa ito ay makapagtapos din ng pag-aaral. At nung ito yung mga nagsipagtapos na ng pag-aaral at may trabaho na, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Take note po, take 1 lang siya sa kanyang bar exam at siya ay nakapasa. So hindi po naging hadlang yung kanyang edad, estado ng kanyang kalalagayan sa kanyang buhay. Sa halip, ito ay kanyang ipinagpatuloy hanggang sa makamit niya
ang kanyang pangarap. Kaya makakaya nating harapin kahit anong kalagayan, lalo tigit sa lahat sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon na siyang magpapatatag sa atin. Sabi po ng ating pagbubulay-bulay, sa tulong ng Diyos, magagawa natin ang mga bagay na imposible at hindi natin kaya sapagkat mayroong Panginoon na tutulong sa atin. Kapatid na nakikinig at nanonood, meron ka bang kinakaharap ngayon sa iyong buhay na sa tingin mo ay tila napakabigat at mahirap harapin, lalo na meron na tayong ganitong edad sa ating mga kalalagayan? Sabi nga po sa ating pagbubulay-bulay, magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat ang kanyang tulong ay ating mararanasan. Nais ko po kayong isama sa panalangin ngayong umaga. At maaring ang ating bansa ngayon ay may kinakaharap na bagyo at nawa ay patuloy ding maranasan ng ating mga kababayan ang kaligtasan kahit na tayo ay humaharap sa bagyo ng ating panahong kasalukuyan. Tayo po manalangin. Panginoon, dinadalangin po namin sa umagang ito ang aming mga kapatid na papasok sa trabaho at ang mga mag-aaral simula sa bata hanggang sa kolehiyo, na iyo po, Panginoon Diyos, ipagkaloob ang iyong mayamang pag-iingat, lalo na po na sa panahon namin ngayon ay meron pong bagyo na pumasok sa aming bansa at maari muli, Panginoon, ay ito'y magbigay ng malakas na ulan at magdulot ng baha. Dalangin namin, Panginoon, sa iyong pong biyaya at tulong at kalooban ay makadaan siya ang bagyong ito na walang maidulot na malaking pinsala. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na patuloy na nananalig sa iyo, Panginoon Diyos, na ang iyong mapagpalang kamay ay kanilang mararanasan upang sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa iyong tulong at habag sa amin. Kami ay nakagagawa at nakatatapos dahil po sa iyong biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasalamat sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.